Ang inyong nabasang akda ay isang uri ng maikling kwento. Ano nga ba ang kahulugan ng maikling kwento ayon sa mga manunulat? Ayon nga sa manunulat na si Edgar Allan Poe na siyang tinaguriang ama ng maikling kwento, ang maikling kwento ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Alam niyo ba na si Edgar Allan Poe ay mahilig magsulat ng tula at maikling kwento? Marami na siyang nagawa at karamihan sa kanyang mga likha ay pumapatungkol sa kanyang karanasan sa buhay. Dahil po si Edgar Allan Poe ay hindi maganda ang naging karanasan niya nung siya po ay bata pa lamang. At ayon naman kay Teodoro Agoncillo, isa ring Pilipinong manunulat, ang maikling kwento ay gumagamit ng unang panauhan tungkol sa buhay sa lungsod at matimpi sa paglalarawan at pagpapahayag ng damdamin dahop sa malinis na pananagalog. Ibig sabihin, ang mismong author ang nagsasalaysay ng maikling kwento. Tungkol din ito sa buhay sa lungsod na kung ano yung nakikita nila sa kanilang lipunan o paligid. Matimpi sa paglalarawan, ibig sabihin, maiksi lamang siya pero siksik. Kumbaga, naihahatid pa rin nito ang gustong sabihin ng manunulat. Dahop sa malinis na pananagalog, ibig sabihin, matatas sa paggamit ng pananagalog at organisado. Narito naman ang layunin ng maikling kwento. Una, magpatawa. Pangalawa, manakot. Pangatlo, magsadula ng pangyayari. Pang-apat, magbigay ng isang pangkatauhan. Panglima, kababalaghan. Pang-anim, magsubaybay sa mga pangyayari sa buhay ng tauhan. At pang-pito, magpahayag ng pag-ibig. Ang unang uri ng maikling kwento ay ang kwento ng tauhan. Ito ay naglalarawan ng mga pangyayaring pangkaugalian ng mga tauhang nagsisiganap upang mabigyan ng kabuuan ang pag-unawa sa kanila ng isang mambabasa. Pangalawa, kwento ng katutubong kulay. Ito ay patungkol sa kultura ng tauhan, kagaya ng pananamit ng mga tauhan, uri ng pamumuhay at hanap buhay ng mga tao sa nasabing puok. Pangatlo, kwentong psikolohiko. Ito yung damdamin ng isang tao. Ipinadarama sa mga mambabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari at kalagayan. Kaya lamang ang kwentong psikolohiko ay bibihira kayong makakabasa nito sapagkat may kahirapan sa paglalarawan ng kaisipan ng isang tao. Kumbaga, ito yung nilalaman talaga ng damdamin ng isang tao. Ano ba talaga ang nasa kanyang isipan? Kaya mahirap maisulat ang kwentong psikolohiko. Pang-apat, kwento ng katatakutan o yung kababalaghan. Ito ay mga pangyayaring kasindak-sindak. Panlima, kwentong bayan. Dito naman, nilalahad ang mga kwentong pinag-uusapan sa kasalukuyan ng buong bayan. Pang-anim, madulang pangyayari. Sa madulang pangyayari, binibigyang diin ang kapanapanabik at mahalagang pangyayari na nakapagpapaiba o di kaya'y nakapagpapabago sa tao. Pampito ay ang kwentong pakikipagsapalaran. Dito, nasa balangkas ng pangyayari ang interes ng kwento.
Pang-walo, kwento ng katatawanan. Ito naman ay nagbibigay aliw at syempre nagpapasaya sa mga mambabasa. At panghuli, kwento ng pag-ibig. Ito ay tungkol sa pag-iibigan ng dalawang tao o kaya ng isang pamilya o kaya ng kapwa-tao. Ang unang elemento na maikling kwento ay ang tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa kwento o kumbaga yung gumaganap sa kwento. May dalawang uri ng tauhan sa maikling kwento. Unang-una ang tauhang flat. Ibig sabihin, ito yung mga tauhan na hindi mo kakikitaan ng pagbabago sa kanyang kilos, gawi o katangian. Halimbawa, kung sa umpisa ng kwento siya ay masama, hanggang sa huling bahagi ng kwento ay masama pa rin siya ay tauhang flat. Ibig sabihin, hindi siya nagbago. Pangalawang uri ay ang tauhang dinamiko. Ito naman, uri ng tauhan na kakikitaan mo ng pagbabago sa wakas ng kwento. Halimbawa, kung katulad sa kwentong Ang Ama, na 'di ba nung una ang ama ay lasinggero, mainitin ang ulo, makasarili, at abusado, pero sa huling bahagi ng kwento siya ay nagbago. Naging mapagmahal na siyang ama at naging maunawain sa kanyang mga anak. Yan ang tauhang dinamiko. May pagbabago. Pangalawang elemento ay ang tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. At sa tagpuan class, hindi lamang ito yung lugar kung saan naganap ang kwento, kabilang na rin dito ang panahon kung saan nangyari ang kwento. So, ibig sabihin, ito ay ang lugar at ang panahon. Malalaman nyo naman kasi sa ang panahon sa tagpuan kung batay sa pagsasalaysay o paglalarawan ng author. Pangatlo, banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento, yung sequence of the story. Mayroong 5 bahagi ang Ang unang bahagi ng banghay ay ang panimula. Ito ay kung saan at paano nagsimula ang kwento. Ito na yung pagsasalaysay ng paglalarawan ng tauhan at ng tagpuan. Pangalawa, ang saglit na kasiglahan. Ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan sa kwento. Pangatlo, ang kasukdulan o ang climax. Dito na nangyayari ang problema sa kwento. Ito na yung tinatawag nating conflict sa kwento. Pang-apat, ang kakalasan. Hindi po kalakasan, kundi kakalasan. Ito ay tumutukoy sa parte kung saan unti-unti nang naaayos ang problema. At panghuli ay ang wakas. Ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento. Katulad sa Ang Ama, nagwakas ang kwento nang namatay ang kanyang anak at siya ay nagbago. Dahil kasalanan din naman niya kung bakit namatay ang anak niya dahil nga sinuntok niya ito. Alam niya naman na may sakit ang kanyang anak pero wala siyang awa. Kaya ang naging wakas, namatay ang kanyang anak. Subalit, may naging positibo din naman dahil siya ay nagbago. Sunod na elemento ay ang kaisipan. Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Ano nga ba ang nais ipahiwatig ng author sa mga mambabasa? Sunod, suliranin. Ito ay tumutukoy sa problemang kinakaharap ng tauhan sa kwento. Ano ba ang kanyang problema?
na gusto niyang masolusyonan. Sunod ay ang tunggalian. Ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. Halimbawa ng tao laban sa tao. Halimbawa, ang pangunahing tauhan ay nakipag-away sa suportang tauhan. Yan ang tao laban sa tao. Pisikalan o emosyonal na paglalaban. Sunod, tao laban sa sarili. Ang mismong katunggali niya ay ang mismong sarili niya. Halimbawa, mayroon siyang kumbaga gender confusion. Ganyan. Hindi niya matukoy sa sarili niya kung ano ba talaga siya. Yan, tao laban sa sarili. Sunod, tao laban sa lipunan. Kumbaga, ang pangunahing tauhan, ang kalaban niya ay ang lipunan. Kagaya sa kwentong Sipingkaw. Di ba? Kinukutsa siya ng mga taong nasa kanyang paligid. Yan. Tao laban sa lipunan. Sunod, tao laban sa kalikasan. Halimbawa, ang pangunahing tauhan, ang kalaban niya ay kalikasan mismo. Maaring nagkaroon ng lindol, ng pagbaha, ng pagputok ng bulkan, at marami pang iba. At ang panghuli ay ang paksang diwa. Ito ay ang pinakakaluluwa ng kwento. Paksang diwa, ito na rin yung aral na makukuha mo sa kwento, di ba? Lahat nga ng kwento ay may aral. Ano ang hindi kabilang sa maikling kwento? Tandaan nyo ito ha. Ang hindi kabilang sa maikling kwento, una, character sketch. Pangalawa, talambuhay. Pangatlo, reporto o yung record ng mga pangyayari kasi kabilang na siya sa documentary. Pang-apat, sanaysay ay yung essay. At ang panghuli, ang karaniwang salaysay, yung pagsasalaysay. Hindi po siya kabilang sa maikling kwento. Baka malito po kayo. At nakalimutan ko sabihin na ang maikling kwento ay binubuo ng 3 hanggang 8 pahina. O ganyan, kaikli ang maikling kwento. Yun lamang po at sa susunod na naman na talakayan, inaasahan ko po ang inyong 100% pakikinig at pakikalahok sa ating mga aktibidades. Maraming salamat po!